Din at samahan nyo na naman ako sa isa na namang adventure papunta ng Tanay Rizal kasama ang aking buong pamilya at mga kapatid upang i-celebrate ang bigla ang napakagandang balita na pumasa ang aking pamangkin sa board exam na tinatawag sa PRC. Ayan, ang aking pamangkin nga pala na si Eunice Manporte Reyes, ayan, bilang registered medical technology, yan na tinatawag, yung medtech na tinatawag, ayan, dito sa isang campsite na tinatawag na Puerto San Andres Nature Camp. Ayan, puntahan nyo na lang kung marami kayong pamilya, pwedeng pwede ito kung marami kayo sa isang pamilya na mag-camping. Dito po ang nababagay sa inyo, halimbawa may 20 hanggang 30 kayo na mga kasama, estimate ko naman ay magkakasya naman po sapagkat meron sila ditong dalawang kwarto na malalaki na kasya siguro ang 15 yan pataas, yun mga 15 katao kasya yun pataas sa isang kwarto. At meron pa silang area na pwede kang mag-camp doon sa may bandang second floor, pwede kang mag-set ng tent. Yan, ipapakita ko nga sa inyo yung mga kwarto nila, yan dalawahan sa bawat isang kama. At pwede ka pang, syempre kapag marami nga kayo, pwede ka pang mag-set up doon sa pinakagitna ng higaan. At eto nga kasya dito hanggang siguro mga 5 katao dito sa pinakataas na to. At syempre honest review lang tayo, sasabihin ko sa inyo yung mga negative naman dito sa pinuntahan namin na to, sapagkat meron tayong napuna dito na mga syempre negatibo. Hindi naman lahat ng pinupuntahan nating lugar perfecto. At ang napansin ko nga dito yung mga kawayan na ginagamit dito sa paggawa ng kubo na to medyo marurupok na, sinuportahan lang nila ng mga bakal, kaya nakakatakot kapag maglalakad ka talagang parang pwede kang lumubog dun sa mga kawayan sapagkat medyo gapok na nga na tinatawag. Pero all in all maganda naman. At isa pa sa mga napansin ko dito yung makikita nyo dun sa Facebook, syempre magaganda yung post nila, pero syempre wag nating asahan yung pinaka reality ganun na ganun, sapagkat yung mga video na pinakita dun sa Facebook na dati hindi na yun ganun talaga ka-original, sapagkat syempre naluluma din yung mga bagay na mga nakikita natin do sa old video sa bagong video ngayon. Tulad nitong in-upload ko bagong video na to kaysa dun sa lumang mga Facebook post ng mga ilang vlogger na syempre makikita mo perfecto, almost perfect, magaganda, pero syempre tayo nag-a-honest review lang tayo sa isang lugar na ating nakikita. At okay naman talaga siya kung tutuusin, maganda talaga siya, pero ang problema nga naluluma nga yung mga kahoy na tinatawag dito sa katagalan siguro na ginagamit, katulad ng mga kawayan. Yun lang naman yung napansin ko na pwede kang maging delikado sa isang bisita na pumupunta sa kanila, na dapat nilang improve yung pinaka mga kubo, dahil ngayon nga sa katagalan siguro naging gapok na, yung marurupok na siya, na delikado para sa mga bisita na pwedeng lumusot yung mga paa nila, kaya nilagyan siguro nila ng mga sapin yung mga lakaran doon. Ganun nga na pwedeng ang lumusot, lalo na kapag medyo mabigat yung isang tao na naglalakad doon sa taas na yon. Yun lang naman ang napansin ko. All and all maganda siya at kumpleto sa gamit. Hindi nyo na kailangang magdala ng mga kawali, ng mga plato, ng mga kutsara, ng mga baso, sapagkat kumpleto sila. Pati na rin lutuan pwede kang umarkila sa halagang 300 piso, makakapagluto ka na. At meron talaga silang nakahiwalay na dirty kitchen na tinatawag yung lutuan. Makikita nyo dun sa video pag unang pasok pa lang dun sa, yan po yung pinapakita ko po na yan po yung pinaka dirty kitchen nya. Dyan po kayo pwedeng magluto, dyan din po kayo pwedeng maghiwa, at nandyan na po, kumpleto na po lahat. Kung pupunta kayo sa campsite na ito ay napakaganda, sapagkat hindi nyo na talaga kailangang magdala ng mga gamit na kakailanganin. Ang pinakadadalhin nyo na nga lang dito talaga ay yung mga lulutuin nyo, yung mga ingredients, yun na lang ang poproblemahin nyo, sapagkat kompleto na talaga dito sa lugar na ito. At syempre ang pinaka-special dito ay nakaka-relax siya, sapagkat nature na nature din talaga yung makikita mo, at pwede pa kayo
maglaro ng iba't ibang ano dito, katulad niyan yung bilyar, at may sungka din dito. Kung gusto nyo talaga ng relaxation, dito na kayo magpunta. At kinabukasan nga ay maaga kaming umalis at nagpunta kami sa simbahan sapagkat itong anak ko na si Heron mag-communion. Ito yung first communion niya na tinatawag. Ang aming pagkakasalan, pagkalooban kami kapayapaan, pagkakain sa ayon sa kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo lahat At sumainyo rin. Gayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you. Peace be with you. At ayan nga, makikita niyo yung anak ko na si Heron ay nakapila na para tumanggap ng kanyang unang communion. Ganun lang pala yung first communion na tinatawag. I'm sorry to say guys, pero hindi ko naranasan talaga yung ganyang pagko-communion. Siguro absent ako dahil wala siguro akong baon nung o hindi rin sa akin nasabi ng teacher namin na may ganyang communion. At dito ko na nga pala tinatapos ang aking video. Maraming salamat sa mga nanonood sa inyo. I love you guys. Bye-bye!